Marami po ang nagtatanong gaano na daw po kalakas yung anak kong babae na si Jade Ann Causo. Siya po ay 9 years old. Nakaraang buwan po kasi inanunsyo ko na magseseryoso na sa pagte-training ito pong si Jade. Kasi naglalaro po siya ng chess hindi dahil gusto niya noon. Naglalaro siya noon dahil binabayaran ko siya pag nananalo. Pag maglalaro siya may bayad siya. Ganun po ang nangyayari. Pero kamakailan po, no, nagdesisyon po siya na gusto niya daw pong maglaro na at gayahin yung kanyang daddy para maging chess master pagdating ng panahon. Gaano na po siya kalakas. Abay, kakatapos lang po ng kanyang torneo last week. Naglaro po siya sa isang federated na blitz event. 5 minutes plus 2 seconds increment. At ang kalaban niya po agad, round number 1 pa lang, yung prodigy po ng Thailand na si Chawakorn. Kasi 11 years old pa lang ito, pero ang rating niya 1700. Kung hindi po ako nagkakamali, ang standard rating ng batang ito ay nasa 1900 na ngayon. At sa sobrang galing po ng batang ito, pasok po siya sa finals qualifying para po sa Olympiad Men's Division. Kasali po matatanda. Talagang magaling yung bata. Talagang inaabangan yan eh. Anyway, anong nangyari? Panoorin po natin ng live. Magla-live commentary ako and then after that, analyze natin laro. Enjoy guys. Ayan po, kalaban ni Jade, si Chawakorn, 1726 ang rating. Si Jade, 1400 lang eh. So, D4 po ang tinira ni Chawakorn na sinagot ni Wesley ng D5. Ayan. So, ganyan talaga tira niya. Tapos, nagsi-C6 lang siya. Pagka Bishop F4 mo, ayan o, London. Ang approach siya dyan, kaya po siya nagsi-C6. Ang gusto niyang gawin dyan, mag-Queen B6. Actually, naturo ko yan sa kanya kasi nung nakaraan, may nakalaban siya sa isang tournament eh. Kaya naturuan ko niyan. Si Jade po kasi, matagal na siya naglalaro pero wala po siyang opening kasi hindi naman talaga siya natuturuan. Naglalaro lang at nagpapuzzle kadalasan. At ayan na nga po, nagtira po siya ng Queen to B6, inaatake niya po yung B3. Ang time control po pala nito, 5 minutes plus 3 seconds increment. Dumipensa yung kalaban sa C1 para depensahan yung B2. Nag-develop lang si Jade. Relax lang, no? Tapos knight to C3. Medyo surprising yan. Pero tiningnan ko po yung laro ng kalaban. Lagi talaga siya nagna-knight to C3 kasi Jobaba London talaga ang tira niya. Kaso nanibago siya sa tirada ni Jade na Queen B6 siguro. Ayan, no? Pero mabilis siyang tumira. Nagkasing sa Queen side. Lamang agad siya sa oras kay Jade. Tamang develop lang si Jade. Lamang agad sa oras kay Jade. Bilis tumira yung bata. Pinakain yung B2 pero hindi mo pwedeng tikman. Kasi pag kinapture mo, merong B1. Kaya hindi po kinapture ni Jade yan eh. At dito natuwa ako sa tira ni Jade. Kasi normally, ang gagawin mo dyan, magkakasling ka. Pero si Jade nag-isip na matagal at inuna niya yung knight. Alam niyo kung bakit? Kasi may knight to E5 eh. Mapipilitang makapture yung kanyang bishop kapalit kabayo. Kaya na pa knight D7 muna siya before castling. At maganda po yung tira ni Jade na yun. Ayan oh. Actually best move siya nung tinignan ko sa engine eh. Knight to D7 lang. Like, simpleng bagay pero malaki yung tulong po nun sa laro. No? Kasi magkakaroon ng pair bishop yung kalaban eh. Kaya po nag-rook to E1. Ayan. Rook to E1, gusto mag-E4. Gusto mag-E4, no? Pero Wesley, Jade, napapa-Wesley ako, nag-castling lang at dumipensa naman sa B2 si Chawakorn. Ang laki na lamang ng Chawakorn sa oras, no? 30 minutes. Ay, 30 seconds. Sa malaki nga mag 30 minutes. 30 seconds. Anyway, Jade, simpleng tira rook to C8 with the intention to go C5 na inunahan siya ng knight to A4, hitting the queen. Siyempre, napatakbo yan. Ayan na nga, tumakbo. Tapos nag-B4 para hindi na maka-C5. Marunong din talaga yung bata. Tama yung ano eh. Tama yung B4. Napapaisip si Jade kung anong gagawin niya kasi di siya maka-C5 eh. Hindi maka-C5 si Jade. Mahirap yung posisyon, no? May knight E4. Pwede. Magda-knight E4 yan. Napanood ko na to eh. Nagre-react na lang ako eh. Alam ko magna-knight E4 yan. Nakita nyo yung tamang knight E4. Iisip si Jade. Medyo natatagalan siya. Guys. Pero knight E4 gagawin yan. Yan ang gusto ko sa anak ko na to eh.
Hindi po siya maalam sa opening, pero pagdating sa middle game, disiplinado nag-iisip. O, knight e4, kinapture, napilitang kainin eh, no? O, tapos tumakbo. Kasi pag umalis yung Reyna, maalangan eh, walang magandang square. At tumalon yung knight sa may e5 na kinapture agad ni Jade. Binawi ng bishop. Oh, medyo tumumba pa yung pyesa. Pero okay lang yun as long as hindi ka nagpa-press ng clock. Ayusin mo muna bago ka tumira. Legal yun. Pag pumindot ka, habang nakatumba, illegal yun eh. Anyway, yun na nga po ang nangyari. Anong gagawin ni Jade? Pinalit niya yung bishop. Yung palit ng bishop, hindi po maganda papalit dyan. Mas maganda daw F6 eh. Pero kahit ako, gusto ko ipalit yung bishop dyan eh. Kasi yan yung normal eh, para makapag E5 ka later on. Anyway, inatake po yung kanyang bishop sa may E4 na mali daw. Mali yan dahil may kain ata sa bishop E5. Masisira yung structure. Oh. Umatras, hindi daw ganun kaganda. Kinapture agad yung F6 na binawi ng Reyna. Tumalon yung knight sa may C5, hitting the pawn on B7. Ano yung kalaban niya? Mabilis talagang tumira. Oh. Tambak si Jade sa oras. Si Jade, relax lang. Talagang alam mo, batak yung kalaban eh. Batak yung kalaban, lagi naglalaro ng tournament. Laging champion yan dito sa age group, pine-perfect niya eh. Pag may mga national age group, perfect lagi yan. 9 out of 9 yan sa mga national age group dito. Magaling yung kalaban ni Jade. O, umatras lang po si Jade, dumipensa sa may B7. Paisip yung kalaban niya. Siguro nagtataka siya, ba't di pa ito bumibigay? Kasi si Jade, kilala na nila si Jade, di naman kalakasan si Jade. Naglalaro-laro, pero hindi kalakasan. Pero eto na nga kasi, nag-start na siya mag-training, nagpapa-coach na siya, nag-i-study na siya. Kaya tingnan natin. Anyway, umatras po yung kabayo. Best move pa pala yung atras na kabayo. Lilipat po siguro sa may E5 yan. Lilipat sa may E5. O kaya knight F4. Baka patayin po yung bishop, no? Nag-iisip si Jade yung anong gagawin niya. Ayan, grabe, 2 minutes na yung kalamangan ng kalaban sa oras. Talaga mabilis yung batang kalaban ni Jade. Mabilis eh. F6, naku, napakagandang tira, hindi ka makatalon. Tapos pag nag-knight to F4 ka, tatakbo yung bishop sa F7 eh. Nag-rook to B3. Nag-E5, mabilis tinira yung E5. Napatingin pa sa camera yung bata. Anyway, ganda ng E5 ni Jade. Nag-C3, kunat. No? Hindi ko maintindihan yung rook B3 na yun. Ang una, ang tingin ko, akala ko plano niya is mag bishop A3. Rook A3, I mean. Ganda ng E4 ni Jade. Ano, napag ganun yung kalaban, may E4 pala. At dahil kasi nabuksan yung E-file, weak po yung E3. Kinapture. Okay, relax lang si Jade, wala na siyang oras ha. Parang nagpapa-manicure pa. Manicure ba tawag doon? Pedicure sa paa. No? Ang relax tumira, wala ka ng oras. Anak, bilisan mo ng konti. Bilisan mo ng konti. Umatras yung bishop, tama yon, wag mong ibibigay. Tapos mamaya pilahan mo yung E3. Looking good, Jade. Paisip yung kalaban nyo. Slightly better ang block. Slightly better yung block. Nag-iisip yung kalaban niya ngayon. Medyo nakakabol si Jade ng konti sa oras. Pero malaki pa rin yung lamang ng kalaban eh. No? Halos 2 minuto pa rin. Uy, tatalon yung kabayo. Parang di siya sure ah. Hindi siya sure kung itatalon niya. At nag-B5 na lang. Naghanap ng counterplay sa kabilang banda. B5, no? Okay din yung counterplay ng B5. Isip si Jade. 1 minute and 37 seconds na lang si Jade. Kailangan mo bilisan na kinapture niya po. Ayan. Okay. Inaatake yung kanyang D5 pawn. Depensa siguro kung D7. Aba, hindi dumipensa. Kung counterplay sa C3. Talaga itong babaeng to, ayaw dumipensa. Mahilig yan sa ganyan pag naglalaro. Ang ayaw niya ng passive defense, gusto niya counterplay. Binigay niya yung D5. Ang kapalit, makakain niya yung C3. Kinapture, of course. Kinain niya yung C3.
Pero dapat hindi mo bigay yung D5 dun eh kasi ini-stop niya yung E3. Pumasok yung tore, okay? Siyempre, didepensa ka. Okay, dumipensa. Of course. Tumulak ng pawn. Nagkakreate ng pass pawn. Nag-isip si Jade. Bishop lang po sa may E8. Napakagandang tira. Number 1 engine move. Abay, pag nagkamali ka, minintain mo yung rook E7 sa 7th rank by king move. Trap yung kanyang tore, matatrap. Kaya persado yan. Rook to D6 lang. Umangat yung tore. Halos 1 minuto ka na lang, Jade. Laki na kalamangan sa oras ng bangkala. Grabe, oh. Halos 3 minuto pa yung kalaban, eh. Ayan na, umatake na si Jade sa may pawn na nasa may A2 at nag-iisip yung kalaban niya kung anong gagawin niya. 1 minute and 9 seconds na lang si Jade samantala yung kalaban 2 minutes and 43 seconds pa. Grabe. Pag ganito, nakakaban eh. Wala ka ng oras. Pero okay daw ang posisyon ni Jade ah. May counterplay siya sa may A2. Poproblemahin lang ni Jade dyan yung ipon kasi pwedeng itulak na itulak eh. Tapos magiging pass pawn eh. 'Di ba? By the way, ako po yung nakatayo doon, naka-Adidas na pants. Nanonood. Nag-E5. Nag-E5. Kinapture. Of course, binawi. And syempre, kakainin niya yung pawn. Napatingin si Jade sa kalaban niya. Kinain yung pawn. Nagtulak. Nag-iisip si Jade dito. Hirap ng position niya. Less than a minute on the clock. Nakakatakot po yung pass pawn. Kasi ang next move niyan, E7 and then Rook D8. Usang gala, mahirap yun. Oh, Rook A6, hinamon. Oh, nagustuhan ko yung tira niya. Oh, good move daw eh. Kasi pag natanggal yung tore na yan, may pass pawn ka din. Tapos yung pawn na nasa may E6, medyo kayang lapitan ng king. Napaisip yung kalaban niya bigla. Ayan na. Napaisip siya. Lamang pa rin po siya ng mahigit 1 minuto yung kalaban ni Jade sa kanya. Pero Jade, relax lang. Patingin-tingin pa siya sa mata ng kalaban. Oh, tinitingnan niya lang eh. Tira mo, Brad. Sabi niya siguro. Oh. Alam niyo kasi pag umiwas yung tore, si Jade magtutulak ng pawn eh. B5, B4. Tuloy-tuloy. 2 pass pawn pa naman yan. Oh. Paisip yung kalaban niya. Pasado atang kainin yan. Pasadong kainin yan eh. Hindi maka-tears. At ayun na nga po, kinapture, binawi po ng pawn, of course. 1 pawn up si Jade sa may queen side, ha. Tumalon. Kaya lang double pawn. Tumalon yung knight. Gagawin ni Jade. Rook to B6, napakagandang tira. Preventing knight D6, hitting the pawn. Pag tinulak mo yung pawn, may rook to E6 na mapipin ka. Grabe, ah. Ang ganda ng tira na yun ni Jade. Kaya mapipilitan dumipensa. Alright, dumipensa siya. Dumipensa knight to C5, no? O rook to C6, saan ka pupunta ngayon? Inatake niya lang. Tapos may pass pawn si Jade mamaya, oh. Dumidikit na yung oras. Humihirap ang posisyon. Si Jade tumitingin pa sa ibang lugar, ah. Baka may nag-ingay sa kabilang sa likod. Napatihinin yung bata, eh. Sobrang relax mo naman, anak. 47 seconds ka na lang. Ayan, dikit na po yung oras. Dikit na yung oras. Tumalon. Knight to D7. Hindi mo pwedeng capturein. Tapos rook D6 may check sa E8 eh. Tapos promote. Nag-iisip si Jay dito. Grabe, wala nang oras. Rook to D6. Tama yung tira niya. Inatake niya yung kabayo. Anak, wala ka ng oras. Tumitingin ka pa sa malayong lugar. Focus ka dyan. Anyway, nag-knight to C5. Alright. Tutulak na yung pawn siguro. Tulak yung pawn. Tulak yung pawn. Parang relax yung puminto taklak. 33 seconds na lang siya. Yung kalaban niya, talagang batak eh. Tingnan nyo, bilis tumira. Saka malakas pumindot oh. Di ba? Alam mo talagang batak eh. Sige, napaka-relax eh. 26, 25, 24. Tumira ka anak. 3 seconds yung increment bawat tira. May dadagdag na 3 segundo. 19, 18, 17. Uy.
Tama. Atakihin mo yung kabayo. Pag gumalaw yan ngayon, bagsak yung E6. Wala. Ayan, patay na ng oras. Nagugulat yung kalaban. Ba't ang galing ng batan to? Tumatama depensa. Tumatama depensa ni Jade eh. Kaya depensa na ganun. Teka lang. Libre yung pot. Grabe, nakita ni Jade tactics. Okay? Yung po nakahang. Paano di depensa? Nakahang din yung tore. Pinin yung knight. Pusang galing ng depensa niya. Instead na rook E7, pinin, no? Winning na. Winning na. Kaso yung oras mo, tagilid na. 6 seconds, 5. Naku, 4. Medyo natataranta na. Wala na. Natataranta na si Jade. Pero lamang to, yung knight, di ba kagalaw? 1 pawn na, Chumik. Bilisan mo na lang konti, anak. Ayan, binibilisan na kasi wala nang time. Bilis, tira. Uy, tumumba. Illegal yun. Illegal yun. Hindi pwede yun. Wala, hindi na makatira. Nanginginig na ba yung kamay ni Jade? Hindi naman siguro, no? Pero parang alam niya wala na siyang oras. 4 seconds, tira na siya mabilis. Ayun, nag-blunder. Dapat siguro 8-6 lang. Kasi, ang mangyayari, malilibre yung pawn. Nakita agad ng kalaban niya. Magaling din yung kalaban niya, oh. Magaling din, eh. Oh, syempre, kinapture niya. Wala, tabla, drawish. Drawish, wala kasing time, eh. Drawish. Drawish na to. Oh, walang time, eh. Walang time, eh. Drawish, bad trip yung kalaban niya kasi makakatabla si Jade, eh. Malakas yan, eh. Oh, nag-A6. 8-6. 8-6! Ayun lang! Hindi niya nakita yung simpleng threat ni Jade. Mamatiin siya. Oh, minati siya ni Jade. Grabe si Jade. Oh, relax na relax. Relax lang siya, oh. Oh my gulay. Grabe yun. Grabe yung ending na yun. Unexpected. Grabe, no? Analyze lang natin yung laban, no? Anyway, eto po yung tinatawag nilang London. Isa po sa mga anti-London yung Sucre Turbaration na kung saan queen early to B6 para yung queen medyo ma-distract. Hindi niya makuha yung London setup niya. No? Hindi niya nakuha yung London setup niya. Medyo weird lang talaga to kasi usual na doon nagsisipor Pero yan yung kanyang ginawa At ayan na nga po ang nangyari. Dito medyo malinis yung laro ni Jade, no? Nagulat ako, malinis. Bilisan na lang natin to. Pero dito pala, mas maganda palang tira dito. I-prevent mo to. Mag B6 ka. Tapos mag F6 ka. Ganun pala yung tama. Tapos dito mo ipalit yung bishop. Tapos rook E8, E5. Pareho din sa ginawang tema ni Jade. Pero iba lang yung pagkakasunod, no? Ang problema kasi sa ganitong pinili niya is hindi niya magawa ng madali yung yung ganong idea. Anyway, okay yung tira ng kalaban. Gumanon si Jade. Gumanon, eto mali. Hindi ko alam to Hindi ko alam kung ba't niya to tinira. Nung una, tinitingnan ko, gusto niyang italon or dito. Gusto niya mag C3 para maiwanan. Hindi ko alam pero tingin ko mali ito. Ayun, nakapag E5 tuloy Tapos eto, mali din. Gumanda tuloy pagka E4 Lumamang na si Jade dito. Ayan, lamang na po siya dito B4. Ang tama pa palang tira dito, wag mo kainin yan Pabayaan mo lang siya dyan. Dito ka na, pag kinapture niya, rook takes ka, tapos i-b6 mo lang daw, lamang na. Kinain niya, and then dito, another mistake ni Jade, instead of defending, kasi ito kailangan mo depensan, kasi napipigilan niya yung dalawang backward, pinalit niya hindi naman losing yung palit, okay pa rin naman. Dito ako nabilib sa parte na nito. Kasi pagkatira nito, number 1 engine move, rook b8. Nag-e4, number 1 engine move, bishop e8. Nakita niya yung mga sunod-sunod na tira. Hindi ka pwede dito No, makukulong ka Magagano lang ko, kulong. Kaya napunta doon. Tapos, yan, number 1 engine move na naman. Capture takes. Tapos, kinapture. Sunod-sunod. Lahat ng tinira ni Jay, puro number 1 engine move. Wala siyang time dyan, di ba? Tumulak na ganon, hinamon. Hindi number 1 engine move yan. Ang number 1 engine move, mahirap naman makita Rook C8 Yung tirada niya po, number 2. Number 2 pa rin. Na kung saan, hindi maka-atras po yan Pag umatras po kasi yan, tutulak ng tutulak to. Tapos pwedeng 2 pawn na yan Ganun, Hindi niya magawa. Kaya napilitan siyang capturein. Tapos pagka-takes, nag-knight to E4. Ang ganda, number 1 engine move to. Hataw dun Dumipensa, number 1 na naman. Gumanon, number 1 na naman. Talagang kinukulit niya yung knight. Napabalik, and then nakatulak ng pawn. At dahil dyan, biglang winning o lamang na si Jade. Sinagot ng rook to B1 yan Pagka rook to B1,
tumira po ng rook to c6. Ayan, inatake po yung kabayo na kung saan dinipensahan at pagkadepensa, ayan, question mark ko. Nakita ni Jade yung tactics. Rook takes. Pero gusto ko na ipakita, second best lang kasi yan eh. Ang best move mahirap maintindihan at makita po, lalo na ng mga level nila. Kahit ako, baka hindi ko pa ito makita pag wala kang oras. Rook to b6 ang number 1. Nakakabaliw. Kakainin mo lang, tapos dito, para daw persadong mapalit. At dahil pag napalit, eto completely winning. Outside pass mo, lapit dito. Yun yung number 1. Hirap lang makita nun. Pero nakita ni Jade agad to, sharp si Jade. Rook takes. Siyempre, kakapture. Tapos dito po, karamihan dito, ang ititira po, rook e7. Pero nyo ba yung rook e7? Lamang yan, pero hindi ganun kalaki. No? Kasi didepensahan mo to, pero iba talaga si Jade, kahit ang pressure, pinasok niya pa ito. Ayan, number 1 engine mo, pin. Kasi hindi na po makagalaw. And once na gumalaw, kahit umatras ka, mapalit, outside pass po to, bishop po. Winning na winning. Nag-king move. Nagtira po ng bishop doon, yun yung mali. Ang tamang tira po kasi is bishop to c6. Para talagang hindi makagalaw tong king. May threat pa doon. Tapos, slowly lalapit yung king dito. Lalapit po yung king. Ayan, lalapit yung king. Punta ka siguro sa mga walang check. Tapos, paano ba ganun-ganun siguro, no? Anyway, ang tinira po is eto nga, no? Yun, na pumunta nun. Wala siyang oras dito 5 seconds. Tumitira na lang siya ng mabilis. Ayan, bumalik na ganun. Umatras dito. Wala, medyo natataranta na si Jay dito Ayan, ang tamang tira daw dito, A6 Grabe yung A6, no? A6 lang, umayos na. A6 lang daw Bishop E8, pwede din. Pero yung tinira kasi ni Jay, yun, blunder. Dahil dyan, naka-tactics yung kalaban. Pero yung nakakatawa, pagka-tactics niya, yan, drawish na po ito, nasimplihan siya ni JD, pagka-check umangat, tinirahan lang po ng A6. Nasimplihan, pumunta doon para chamik dito. Hiwaga talaga yung Diyos Gulat din siya pagka G5 Pagka G5, nagulat din siya Mate, Mate. At yun po, ang level ni Jade ngayon. I mean, hindi po kalakasan pa. Pero sa edad niya, at sa nakikita ko pong naging improvement niya for his past games after doing training, kahit papano, malaki po ang pagbabago para sa akin pananaw. Kasi kahit yung pag-handle niya ng time pressure, di ko siya nakita masyado natatarantay. Kasi karaming bata natataranta siya, parang relax lang. Kakaiba yung anak ko na to Anyway, abangan nyo po yung mga susunod na video ng laban niya. Ang tanong, saan po ba siya nagpa-practice? Nagpa-practice po siya sa ating Biyaherong Chess Coach app. Lagi po siya nagpa-puzzle doon. Lagi po siya nag-a-analyze ng kanyang mga laro doon. Kaya kung gusto nyo pong mag-improve ng mabilis, mag-download na po kayo ng Biyaherong Chess Coach app natin. Available na po siya sa Google Play Store. Abangan nyo po sa Apple, medyo malapit na. Naka-receive na naman kami ng another update sa Apple na kailangan namin baguhin. And hopefully, pag nabago na daw yon, ma-approve na. Sana lumabas within this week sa Apple para yung mga Apple users makapag-download na din. Sana po masuportahan nyo. Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita, don't forget to like and share, follow and subscribe. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye! That little mouse, 'cause I'm an albatross.